Hello everyone! Magandang buhay sa inyong lahat sa ang sulok man kayo ng mundo, all over the world na nanonood ng aking video. Anyway, welcome back sa ating Loto serye, mga ka-cooking ina ko. Eto na nga mga Mars, as you can see, nakaredy ng aking mga ingredients. Mayroon tayong gulay. Ayan ang ating pansit bihon with pansit canton. Dahil this time, magluluto tayo ng pansit. Isa lang ito sa pinaka-paborito nating mga Pinoy tuwing may handaan, lalo na pag birthday dahil may kasabihan nga, pansit ay long life daw. So, hindi mawawala tuwing may birthdayhan. So, eto na nga mga Marikoy, dahil handang-handa na, ready na ang ating lulutuin, ay sisimulan na natin syempre ng paggisa ng sibuyas at bawang. Siyempre, next step ang ating kikiam at ang ating karni ng manok na ating himay-himay na ng maliliit at napakuluan na rin natin mga palangga ko para mas madali na siyang lutuin. Ayan. Yan lang ang ating sahog, napakasimple lang. Manok at ang ating kikiam na in-slice na rin natin ng maliliit at syempre ang ating gulay. Mga pampansit syempre sayote, carrots, repolyo at saka beans na pinagsama-sama na natin. Of course, dahil nagisa na nga natin ang ating manok at kikiam ay titimplahan na natin ng asin, pamintang powder at mekos-mekos natin yan mga langga para manuot lahat ng lasa ng ating ginisang sibuyas, bawang, pati na ang ating asin at lalagyan natin ng onting water para nuot na nuot doon sa karne ang ating lahat ng sangkap na pinanggisa. Dahil kumulo na yung ating pinansabaw ay syempre lalagay na natin ang cubes, ang chicken cubes at shrimp cubes na pinagsama natin dahil ang ating sahog nga ay chicken at kikiam. So ayan, nilagyan din natin ng soy sauce at syempre ilalagay na natin ang ating sari-saring gulay na pangpansit nga. Ayon. At habang ako'y nagigisa ng ating pansahog, ang ating pansit bihon pala ay binabad na natin dyan sa water, dyan sa tabi, para pag nilublob or nilunod na natin sa sabaw, ay konting kulo na lang ay madali na siyang maluto dahil malambot na nga siya. So ayan, anyway, after natin igisa-gisa at syempre in-adjust natin ang ating timpla, ay hayaan natin kumulo konti at medyo maluto ang ating gulay. Tandaan, huwag overcook ang ating gulay. So, gawin natin siyang half cook lang, mga palangga ko, para hindi siya maglata at medyo crispy pa rin, para fresh na fresh pa rin at malalasap natin ang gulay pag kumakain tayo ng pansit. Kasi ako, pag nagluto ako ng pansit, Mars, gusto ko overload ang gulay. Ayoko na nga purong pansit lang na walang sahog. So, ayan, hahanguin ko na siya, medyo i-drain muna natin siya sa kanyang sabaw at isit aside lang natin dyan sa tabi at yung natirang sabaw nga ay dyan natin ilalagay ang ating pansit bihon. Dahil ang pansit bihon mga langga ay alam naman natin ay masipsip or ma-absorb ng sabaw. So binabad ko na nga siya ng bahagya dyan sa lalagyan sa isang tabi habang ako'y naggagawa ng kanyang sahog or ginisa natin ang gulay. At ayan na nga, so ilalagay na natin ang ating pansit bihon na bahagyang nakababad. Ayan. So, kung nakikita nyo, mabilis talaga siya, Mars, mag-absorb ng sabaw. So, hayaan lang natin na halu-haluin natin at manuot ang lahat ng lasa na ating pinantimpla ay naandun na lahat sa sabaw. So, ayan. Hayaan nating ma-absorb nung pansit bihon lahat ng sabaw para naandun na lahat ng lasa at ipahuli na lang natin ang pansit canton kasi medyo malambot siya. Compare mo doon sa ating bihon. Halu-haluin lang natin yan, Mars, hanggang sa maghiwa-hiwalay yung pansit bihon. Gawa nga ng, di ba, magkakadikit siya. So, habang hinahalo natin dyan sa sabaw na kumukulo-kulo ay unti-unti siyang maghihiwalay. Ayan. Yun ang moments later. So, ayan, next na natin ilagay ang ating pansit canton.
Anyway, ang ating nilutong pansit pala ay 1 kilo at kalahati. So 1 kilo yung bihon at kalahating kilo ang kanton. Dahil syempre pang ano ito Mars, pang isang barangay, hindi lang tayo ang kakain, idamay na rin natin ang ating mga kapitbahay. Ganon talaga pag birthdayhan mga Mars. Dahil kung hindi nyo na itatanong, birthday pala ng aming father. Ayan, so pinagluto natin siya ng pansit para long life at more birthday to come. Ganon. Dahil napaghalo na natin lahat ng pansit canton at pansit bihon, ayan, medyo natuyo na siya. At lalagyan natin ng oyster sauce para mas malinamnam. At syempre, ilalagay na natin ang ating sinit aside na gulay. Ayan, for the freshness pa rin ng ating gulay. Gulay overload tayo for today's video. Ganon talaga Mars ako magluto ng pansit. Gusto ko maraming gulay. At yun na nga, after natin mailagay lahat ng gulay dyan sa ating pansit ay ready to serve na yan para sa ating birthday boy. So ayan. At sana'y mabusog at masarapan ang ating mga pakakainin nito. Anyway, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa pagtsatsaga manood ng aking video. Huwag skip ang aking ads. Thank you so much. Until my next video. Kung nagustuhan mo nga ito mga langga, paki-like, comment down below at paki-share na rin and follow for more para ma-update kayo sa mga next recipe pa ang isi-share ni Mama Lynn sa inyo. Excited na ako sa ating gagawing next luto serye. So kung may suggestion kayo na ipaluto sa akin ay comment down below. Thank you so much.